Coach, pwede ba or low carb ba ang garlic or bawang, no, sa Tagalog? Pwede ba ang garlic or low carb ba ang garlic? Pwede ba sa LCIF or sa low carb ang garlic? So sagutin muna natin yung yung unang tanong na yun. Kasi madalas natatanong to. So low carb ba to? Yun muna. So, base sa nutrition facts, no, casual search sa Google, base sa nutrition facts, ang isang hibla, no, marami kasing cloves to, di ba? Ang isang piraso sa loob ng isang buong bawang, ang isang piraso, which is roughly around 3 grams, ay may fat content na 0, no, may carbohydrate content na 1, at may protein content na 0.2, yung isang piraso. Okay? So, 0 ang fat, 1 ang carb, 0.2 ang protina. So, kung titingnan nyo doon sa tatlo, no, ang pinakamataas doon ay basically carb. Even if i-less mo pa yung 0.1 ng fiber. So, 1 less 0.1 is basically 0.9. So, mas mataas pa rin ang 0.9 sa fat, mas mataas pa rin ang 0.9 sa 0.2. Therefore, this one, madalas sinasabi na low carb daw ay hindi low carb. Okay? This one is high carb. Okay? High carb siya. Kasi mas mataas yung carb kesa sa protein at kesa sa fat. So, high carb siya. Now, pwede ba siya? Pasok ba siya sa low carb, sa LCIF? Yes, pwede. Bakit? Kasi meron naman tayong tinatawag na low carb program. So, yung program or yung meal per se, yung totality ng meal ay low carb. So, pwedeng nakahalo lang to doon sa kinakain. For example, sa steak. Yung steak per se, 0 carb yun. Nilagyan mo ng konting ganito para yung aroma, yung lasa, at maglagay ka ng isang piraso, hinati-hati mo, yung malutong, no? Para masarap. So basically, low carb meal, low carb program. Pasok kahit na mayroon siyang high carb na ingredient. So pasok ba siya sa LCIF? Yes. Pero dapat alam nyo, aware kayo na ito ay hindi low carb. Which means it could, pag masyadong marami, mahilig ka rito, marami kinain mo, hindi lang isang clove, it could trigger yung hindi dapat masyadong natitrigger na hormone, which is yung ghrelin hormone or yung hunger hormone. So, yan yung sagot, no? Sa madalas na tanong na